payo si Presidential Communications, Yusek Clarissa Taratara. Okay, sa publiko daw, sa nalalapit na bilang Pilipinas. Sabi niya, sa taong bayan, tingnan niyo muna kung itong sinasabi ng mga napapanood sa TikTok, sa YouTube, totoo ba? Kasi nakikita natin opinion, pero ang opinion ay based rin pala sa walang katotohanan, hindi verified. Alam mo kasi, yung doon sa tanong kay Byron, ang sagot niya opinion, ano ba sinabi niya? Bakit sinasabi niyang opinion? Na parang sinasabi niya yata doon na merong malaking I don't know the context, pero sasagutin ko to. Ito, ayokong sagutin yung na hindi ko alam ang punot dulo. Ngayon, ang sinasabi ni Taratara dito, may basis ito. Nasabi niya, taong bayan, tingnan niyo muna kung ito ay sinasabi, ang sinasabi ng mga nakapanood sa TikTok, sa YouTube, ay totoo ba? Okay? May katotohanan to. Pero ang question, ito ba'y pinapractice ng gagang to? May katotohanan ba na yung tulay, na sinasabi niya na yung tulay, kaya inilipat ang budget ng PhilHealth doon sa infrastructure project kasi ito ay nakakapaloob din sa health. This is also connected sa health o sa PhilHealth. Kasi daw yung tulay na pinagawa, ito ay dadaan ang mga tao para i-reach ang pasyente. Magaling siya magsalita ng kasinungalingan. 'Di ba? Ito ba ay ginagawa? Ito ba media? Inano nyo ba to? In-squish nyo ba? Piniga nyo ba? Itong gagang to, na paano, sinong nag-interview sa kanya? Si Carmina, pangalan nun, basta Carmina. So, piniga nyo ba itong bruhang ito? Hindi, di ba? Pero ang gusto nyong pigain, ang gusto nyong buwisitin, diyan sa inyong mga debate ay ang social media influencers. Diba? Sana inibitan niyo ako para masaya, para mas mataas ang engagement niyo. Hello? Diba? Ngayon, ano pa? Sana binerify mo. Dapat pinupush mo, gaga, ang amo mo na mag-hair follicle test. At ipush mo ang amo mo na mag-file ng defamatory case kay Maharlika dito sa California. Hindi dyan sa Pilipinas kasi wala akong address dyan. Huwag kayo mag-invento ng kajotahan nyo ng peking address. Kaya ang mga tao, minamahal si Maharlika, minamahal ang mga social media influencers kasi totoo ang sinasabi ko dito. Buwis buhay nga. Tapos ngayon, ang ginagawa nyo mga buwaka ng ina ninyo, magkakaso-kaso. Diba? Mananakot, i-intimidate si Maharlika. Kasi syempre, diba? Ano ginagawa ni Maharlika? Ini-expose ko lahat ng kajotahan ng bangag administration, magsimula sa smuggling, sa pulburon, sa kidnapping, sa panggigipit sa mga pulis, panggigipit sa, yung mga expose natin. Yan yun mga kababayan. Kaya kung ako ang nandoon, tutusukin ko lahat ng mga kipay nila sa aking sagot. Not literally. Kaya itong si Taratara, mamimilipit ang dila nito. Kung nandoon ako sa kanilang debate na yon. Kasi sinungaling to eh. Walang isang doon eh, na okay naman yung mga sagot nila, pero ako yung pinaka the best doon, opponent. Para sampalin ng katotohanan itong gagang ito. Hindi po lahat ng napapanood nyo, naririnig nyo sa social media ay totoo. Totoo naman sinabi niya. Pero hindi lahat ng sinasabi mo gaga ay totoo. Dahil hindi totoo na sinasabi nyo na si Marcos Jr. Hindi nyo nga sinasabi. Dahil sinungaling kayo na si Marcos Jr. ay addictus benedictus. Ayaw nyong i-dignify ang sagot ay ang issue na yan kasi alam mo gaga ka na ang amo mo ay addictus benedictus. Dumudugo ang gilagid, nahulihan na sumisinghot ng pulburon habang ito ay uma-attend ng what? Araw ng kagitingan ng 2024. Kailangan mo pa bang i-verify yan? Putang ina, nandyan na nga Tama ba yun? Rip ipsa locator ba yun? Tingnan natin. I-google natin yun. Baka mali. Ano ibig sabihin nun? May abogado ba dito? Tingnan natin ha. Okay. Latin.
Ano pa yung sinasabi nila dito? Mga palangga. Ito, dali lang. Sabi ng mga hitad, mga siraulo din 'to, eh, 'di ba? I mean mga wala sa ayos. Okay. The thing speaks for itself. Sinabi ko na kanina, the evidence speaks for itself. Ano pang verification? What layers of verification are you trying to imply? Mga julul. Kita mo nang sumisingot si Bangag. Kumbaga, naaktuhan mo na gumugurgur o tsumutsukchak o lumalapang o sumisinghot. Ano pa? Yes, Sisi. Ano pa ang ebidensya? Ano pa ang verification? Sa source. Nag-authenticate mo na. Nakita mo, gumaganon si Bangag. Nakita mo na dumudugo yung gilagid. Nakita mo na may white powdery substance dito. Ano pa? Okay? Yun, alam mo kung nandoon ako nung nakita ko sa may nag-send sa akin na meme. Sabi ko, tangina, simple lang sagutin yan. Paano mo bine-verify ang nilabas mo, Maharlika, na pulboronic si Bangag? Boom! Hindi ko po yan, Your Honor, inilabas ng ganun-ganun na lamang. Yaan ay pina-verify natin at kahit kitang-kita ko na that, the Bangag is singhuting. Yun dapat mga terminology natin. Diba? The thing speaks for itself. Nakitang-kita ko na minabuti ko po, Miss Corina Sanchez, na ito ay ipa-authenticate. At hindi pa po ako nakontento dyan, Madam Corina. Okay, si Madam. Okay, parang si Madam, parang hindi naman na, kaaway pa ba natin yan? Parang hindi naman na. Naka-friend, pwede natin i-BFF yan. Hindi ko naman kaaway ang mainstream media. Hindi ko kayo kaaway. Di ba? Nabubwisit lang ako sa inyo pag hindi kayo nanindigan. Sasabihin ko sa'yo, yes, Madam Corina, the evidence, the thing speaks for itself and the Bangag is singhuting. Diba? Ganun lang kasimple. So, pina-authenticate po natin yan. Hindi pa nakontento si Maharlika, ay pina-authenticate ko pa uli. Ganun lang kasimple. Andyan ang ebidensya. Ano pa ang mo? Ano pa ang verification? Ano pa sabi nila dito? Okay. Ito, sabi daw ni sabi dito, ginisa daw, sabi ng News 5, ginisa ni Presidential, tignan niyo yung mga sinasabi niyo, ginisa ni Presidential Communication Office Yusek Clarissa Taratara ang vlogger na si Banat Bay ukol sa pahayag niyang hindi umano nag-uulat ang mainstream media hanggat walang utos galing sa itaas. Ito yata yung term nila. Idiniin naman ng vlogger na sa kanyang mga vlog, nagre-react lamang siya sa mga balita mula sa mainstream media at opinion niya lamang ito. Okay. I don't know kasi I don't watch him ever. Hindi ko siya pinapanood. Okay? Dahil busy ako sa buhay ko. Okay. So yung kanyang sagot, okay, ni Byron na siya ay nagbibigay lamang ng opinion dito sa mga naririnig niya sa mainstream balita. Tama naman yun kasi ako ginagawa ko yun eh. Nagbibigay ako ng opinion, lalo na yung Senate hearing nung sinabi ni Joel Villanueva na si Elizalde-Co ay magnanakaw. Nung sinabi ko yun, anong ginawa ni Elizalde-Co? Ako ay kinasuhan. Diba? So ano yung mga ebidensyang ipapakita ko nun? Di yung Senate hearing na hindi si Maharlika nagmalign o walang malicious intent. Ang ginawa ko kay Elizalde-Co na sinabi ko na siya ay kawatan. Kasi yun ay narinig ko sa Senate hearing. Official yan. Kaya si Elizalde-Co, dahil sa mga ganong pronouncement ko, hindi daw siya nagnakaw, chuchu-chuchu, 4 na sikretong warrant na kaso, warrant of arrest ang final niya sa akin sa Legazpi Albay. Yan, mainstream media kung nanonood kayo. Bakit hindi nyo bungkalin yan? Public interest ito. Mamamayan, Pilipino man o hindi Pilipino o alien man, karapatan ninyo, trabaho ninyo, ungkatin ito. Bakit isinisekreto ni Elizalde-Co, ni Quiñones? Sila lang naman dalawa so far. Okay, yung iba hindi ko nasasabihin, baka maka-alarma. Okay?